I've seen some interactions in social media among our colleagues in the media. Just tonight, may ano may some sort of debate in a way. Kasi on one hand, while there are those who say na, teka, hindi naman media yan talaga eh. Hindi naman press feed ang issue dito at hindi naman talaga media yung PGMNI at si Jason sa naman daw ay hindi naman talaga kinatawan ng media anymore. Not anymore. On the other hand, may ibang reporters who are saying na pero yung mga batas na ginagamit laban sa kanila ay maaaring gamitin din sa atin. So in a way, it's also a kind It's parang dangerous daw. it's a kind of lawfare in a way. Like for example, paggamit ng cybercrime law, yung paggamit ng revised penal code provisions on illegal publication, mga ganun po. So there's that discussion right now. Ano po sa inyong tingin? Unang-una, lahat ng batas pwedeng gamitin kahit kanino. Totoo rin. Yeah. Walang pinipili yun. Pangalawa, kung ang sinasabing na violate the freedom of the press, applicable yung discussion na ito bang si Mabanta ay miyembro ng press corps. No? Pangalawa yon. Pero kung hindi man, ang sinasabi naman nila ay na-violate freedom of speech. Kasi yung press, freedom of thought, freedom of speech, sama-sama yun eh. No? Ngayon, pero hindi pinagtatalunan kung merong na-suppress na freedom dito, meron ba? Kasi ang tingin ko, ang kaso rito, pangingikil eh. Extortion. Ngayon, nagkataon lang na naging nahaluan ng akusasyon na violation of freedom of speech. Dahil nagkataon na itong si Mabanta, hindi man miyembro ng press corps, content manufacturer ito eh. Ibig sabihin, kasama ito ng mga media practitioners. Yung general media practitioners. Content creator. Pero hindi ko maintindihan yung suppression. Paano na-suppress? Ang pagkakaalam ko, matagal nang ayos yung storyang yan. Bakit ba hindi pa nilalabas? Ang isang punto ng press freedom, pagka ikaw ay may balitang na-establish mo na to be truthful and to be in the urgent public interest, dapat labas mo. Di ba? Bakit ito nag-antay at inabot pa, nadamputin siya dahil sa pangingikil? So, kung ako tatanungin ninyo, mas credible yung kaso ng NBI kaysa rin sa sinasabi nilang kaso na suppression ng freedom of speech. Kasi wala akong makita na violate yung freedom na yun eh. In fact, sabi ko nga kung ang tingin nila na violate yung freedom nila, ibigay nila sa akin yung materialis nila. At pagka napagwari ko o nasuri ko, na solid pala at dapat ilabas, ako mismo ang tutulong para ilabas yung storyang yon. So simple lang yun. So walang dahilan para sabihin hindi mo mailalabas yung ganong istorya. Ino-note lang natin na it's been 2 days mula nung arrest, hindi pa rin nilalabas hanggang ngayon. Hindi pa nga nasaan. Bakit hindi ilabas? Yeah. Actually, last year Hindi ba't hindi buo yung Yes, storya. gawa na daw last year pa. Oo. Buo na pala yung istorya. But sir, if I may sir, pasingit lang ako. Kasi there are those who say kasi na it's not just a case of Mabanta and PGMNI, but kasama rin sa issue yung, for example, yung case ni Jason sa which is illegal publication yata of I forget what cases. Hindi siya libel eh. Yung paglalabas niya ng apparently falsified medical document and all that. So may ganong ibang dynamics o may ibang bago na naman kaso 'yon, falsification 'yon eh. Of a public document
or falsification of any document or misrepresentation of the truth. Ano ha? So, kung yun ang kinaso sa kanila, ibang kaso na naman yon. Pero walang sinusuppress. Kung gusto mo pa rin ilabas yung minimispresent mo, pwede mo pa rin ilabas. Basta bahala ka sa sarili mo. Di ba? Walang kaso yun eh. Yung aking sinusulatan na online news site nakasuhan ng 8-9 na beses Pero inilalabas pa rin lahat ang gustong ilabas So walang suppression. Pag gusto mo ilabas, may lalabas mo. Yun ang sinasabi ko. At pagka maliwanag sa'yo na ang katotohanan na-establish mo na, meaning napatunayan mong totoo, at yung bagay na yon dapat ilabas agad dahil kailangan agad malaman ng madla. Simple lang Ang kasong ito para sa akin simple lang. Ginugulo lang nung mga siguro may sariling agenda o hindi nakakaintindi. Sa akin ganun lang. Good evening, Sir. Chicky Verhel po ito. Meron po Thank you. bang ethical guidelines sa paghawak ng itong mga ganitong mga explosive information patungkol sa mga public officials po? Kasi pwede bang meron ba silang gawing crutch o excuse na hindi namin nalabas agad dahil merong ethical guidelines nga po? May ganun po ba? Walang ethical guidelines. Ang isa lang na guideline, pagka the lives of people are put in peril, kung ilalabas mo ba o hindi, pinag-usapan niya. Halimbawa, may nagsabi na may bomba dito sa airport. Ilalabas mo ba agad yun? Baka magpanik o baka kung ano mangyari, iniisip mo yon, pinag-uusapan yon. Pero ito, wala namang ganun Wala namang buhay na in danger. At ito ang pinag-uusapan dito, isang katotohanan lang, isang simpleng katotohanan ng public interest. So iba yan. Walang ethical rule that applies in this case. Walang ethical rule. At lahat naman, ang basic na rule lang diyan, kung talagang nasuri na ang balitang ito totoo. Yun naman, may sistema naman para gawin yun. Ang talagang lehitimo na media organisasyon, merong sistemang ginagamit ng lahat. Tinatawag na layers of checks. Pagkatapos na makitang ibinigay yung story at titignan ng mga editors yan, isang layer yon at makikipagdiskusyon kung meron mang mga tanong doon sa sumulat ng balita o maglalabas ng balita o nakakuha ng balita at tingnan kung ito o hindi. Pangalawa, ang unang dapat sabihin kung sino man ang tatamaan nitong balitang ito, dapat puntahan at tanungin. Meron kaming kanitong balita, ano bang masasabi ninyo? Ganun lang, simple lang Ngayon, kung maliwanag na credible yung storya, solid ang ebidensya, pwede nang ilabas. At ang mga ganitong, especially kung it is a corruption case in which supposedly ang involved is yung dating speaker, kailangan ilabas agad yan. Bakit kailangan ilabas? Sa interest lang, hindi lamang ng madla, kundi sa interest din ng mga tatamaan. Ang maliwanag ang mga alituntunin ng mga pamantayan tungkol sa paglalabas ng balita. Dito, ang aking hindi maintindihan, ba't hindi pa lumalabas? Kung iyon, hinug na. Yun, hindi ko maintindihan. Sa mga ilang detalye lumalabas ngayon, yung kanilang aim doon sa report na yon ay lumalabas enumeration ng mga companies owned or influenced by
Martin Romualdez supposedly. Parang tama nga, no, Sir Berhel, parang yun, kung ganun lang pala, parang dapat ilabas na nga, no? Parang ano Ilabas bang na. kahirap-hirap doon? O ilabas na. Yeah. Ako sa totoo lang, hindi ko masyadong alam kung ano yung Peanut Gallery Media Network eh. Pero sa unang dinig ko, alam mo ako ganun eh, instinctive ako as a journalist or as a thinker. Instinctive ako eh, no? Pagka nakarinig ako ng Peanut Gallery, ang naalala ko, Mary Grace Piatos eh. Yung mga ganon. So, yung mga kahit maliliit na punto na maaring mag-cause ng red flagging, sinusundan ko yun eh. Ano? So, kaliit-liitan, ultimong maliit, dapat tingnan yun eh. Oo. Ano? Ngayon, itong pangalan na ito, na Mabanta, actually, hindi ko siya kilala eh. In fact, nagtanong-tanong ako, sa katatanong ko, hindi naman talaga ako nagsasaliksik. May nagsabi sa akin, nakapitbahay niya sa isang condominium unit or apartment or whatever. Yun lang ang alam ko tungkol dyan eh. Oh. Hindi ko kilala yan eh, na Sir? mamamahayag. Hindi ko kilala yan na una mukhang bata pa, hindi ka mukha ni Ed eh, no? Si Ed kilala ko pa ng araw yan. Hindi na mukha ako matanda. Ang dami pa nga buhok ni Ed, oh. Ni Saan mo Bok. naman ganyan? Si Ed kilala ko pa. Sabi mo Nung matanda. araw pa kilala ko na si Ed. Oo. Oh. Sir, Hindi Na-mention niyo makakaila sa akin yan. No? na-mention niyo po kami kanina na yung pagiging journalist po ninyo, no? So, sa panahon po ng social media at influencer, sa tingin po ninyo, paano po nagbago ang definisyon ng pagiging journalist? Or what is a journalist? Hindi nagbago naman eh. Ang definition, ganun pa rin eh. It is a profession. Ano ha? And it is a profession that is governed by certain both legal, professional, and institutional rules. Meron naman yan. Ano? So, alam naman natin. Pero hindi ngayon, ikaw ang miyembro ng isang media organization, lihito mo ka ng mamamahayag. Ang unang huhusga sa'yo, kapwa mo mamamahayag eh. Yeah. Kung sino yung mamamahayag na alam, established na mamahayag, na kahit paano yung nire-respeto, o maaaring nakakatanda na kamukha ko, no? Kamukha namin ni Ed, po pwede naman talagang Damay-damay. pwede naman tingnan, ano? Pero yan, ano yan judgment ng peers yan eh. Ngayon, ang unang titingnan mo, ano bang klaseng media organization, yan. Nagkagulo na kasi sa technology. Ngayon, ang technology nag-provide ng mga platforms para kahit sino, pwede mang naglabas ng kahit na ano. Di ba? Kahit Without na the process of editing, ha? platform eh. Editors wala editing. Yeah. Wala nang kamukha ng dating proseso. Yung layers of checks nawawala. Yes. Kaya ako nga, ang aking, kung iahambing ko, yung lihito mong periodista, mamamahayag. Hanggang ngayon, periodista pa, wala nang periodiko. Yung lihito mong mamamahayag, kinukumpara ko yan sa a piloted train. Train na may enhinyero. Ano? At alam ang ginagawa niya, at meron siyang pinagdaanan ng mga pagte-training at tests para siya magpatakbo ng tren. Meron pang co-pilot yan eh. Yeah. Meron pang mga kasama yan. Yung yung media ngayong iba sa yung maraming online na single operator media operations, yan runaway train. Takbo lang ng takbo yan eh. Dahil wala namang pinagdaanan kamukha ng pinagdaanan ng iba. Yan ang pagkakaiba. Kaya medyo napaboran sila yung mga hausyaw. Napaboran niya ng teknolohiya. Oo. At kaya medyo humihirap ang posisyon ng tunay na pamamahayag ngayon. There are those kasi who point out that the NBI has gone after Mike Defensor for human trafficking. Sa Chicago and the Blue Hotel issue, also against Jay Sonsa.
for yung supposed medical records ni BBM, BBM. at dito kay Franco Mabanta for extortion. Now, of course, they're different. They're hugely different cases, hugely different violations. But one thing they have in common is that they're all critics of the government. So there's that other element there na parang, is there something going on? Oo. Si Martin Romualdez, miyembro ng gobyerno pinsan pa nung presidente Yung mga ibang hinahabol sa ating mga investigasyon dating taong gobyerno, tao ng present government sina dating executive secretary, di ba? Maraming mga bago rin no? Nasama-sama. So mahirap. Ang mahirap niyan, maraming sabi ng ganon, pero hindi naman na-establish yung koneksyon. Kung ikaw may mamamahayag at lihito mo ka, ang una mong titignan ay koneksyon. Hindi yung haka-haka. Pagka sinabi mo sa akin, kasi yan, Duterte yan yung mga kasama Marcos, pinsan pa nga isa Ha? At yung iba nasa kataas-taas ang pwesto ng gobyerno nitong presidency paano ngayon ang gagawin mo? Di nasira na agad yung supposition na yon nang tinitira lang itong mga bata ni Duterte. Hindi naman yata totoo yun. Mahirap yatang ang dapat linawin mo, ikabit mo. Koneksyon yan. Yeah. Yang ganyan, spekulasyon lang yan Spekulasyon lang. Ha? At iyan naman, malalaan mo, itanong mo mismo to sa mga sa NBI, kay Mr. Remulla, sa kay Presidente himself. Ikaw, ang maayos na mamahayag, itatanong yan doon sa mga taong yun. Pinagsususpetsahan kayo na wala kayong tinatarget kundi yung kabila lang O di hayaan mo silang sumagot. Ang trabaho naman ng mamamahayag sagutin, magtanong lang Ha? At kung anong isagot yun ang sabihin natin dahil because it is not always easy to establish the connection that we would have liked to establish in these cases. Merong ganun talaga nangyayari sa pamamahayag yon na hindi mo makonect, na hindi mo mapabulaanan ang anumang sinasabi. Kung ginagawa mo, pinupuntahan mo na lang yung magkabila at bayaan mo silang dalawang magsalita. At ikaw ngayon ang makinig at tingnan mo kung sino mas credible. Yung pagiging credible naman, hindi mo ilalabas sa balita Ang ilalabas mo lang sa balita kung anong sinabi ng mga yun Ilalabas ngayon, pag gusto mong maghusga tungkol sa credibility, bilang mamahayag, meron ka pa rin diretsyo para gawin yun as a commentator. So long na yung komentaryo base sa napatunayan ng mga katotohanan. Ganun lang naman yan Yeah. Tama, hindi mahirap bang mahirap bang intindihin yung role, yung duty ng isang mamamayan, di ba? Hindi naman Hindi naman talaga Okay. Nagkakagulo lang yan pagka ang mamamahayag nagkaroon ng agenda. Yeah. Gusto mong mag-promote ang isang mamamahayag, hindi dapat dapat may objective distance from the story, from the news subjects, from the news sources. Ibig sabihin, wala kang pinopromote, no? Pagka ganun ka, wala kang dapat ikatakot at susundan mo lang yung dapat. Ngayon, kung may iba kang agenda, gusto mong mag-promote ng sarili mong bata o gusto mong mag-promote ng sarili mong patron o gusto mong kumita, hindi pa mamayag yon. Yeah. Sir Verhel, hihirit ako ng isa pa bago tayo magbabay ngayong gabi alam ko, very obvious yung question ko, pero gusto ko na rin malaman ang inyong opinion dito. Hindi ba kayo na-iskandalo sa ganong kalaki? For a story, 300 million? Alam mo, sa totoo lang nung makita ko na ang pinag-uusapan dito all in all
trillion na doon sa flood control. Yeah. Ang pinag-uusapan pa lang natin ay flood control. Hindi pa natin pinag-usapan yung BIR, yung customs, at yung kung ano-ano pang sangay ng gobyerno na lahat-lahat yan na nangyayari. Iyon ang talagang nagpalaki ng mata ko. Ito lang iyon. Hindi natin pinagsuspechahan na ganyang kalaki ang pera na involved dyan sa flood control At ang isa pa, na nakakalaki ng mata, yung walang proyekto, nagkabayaran. Yun ang hindi ko maintindihan. Alam mo, ewan ko pero ako wala pa akong nakitang ganyan Matagal na ako mamamayag. Parang wala man lang pretense of having done anything. Oo, Wala sana man lang eh. may wall man lang tayo nakita. Wala man lang Kahit kahoy man no? lang, no? Yeah. Wala man lang wala man lang attempt to finesse. A simple attempt to finesse the whole thing. Ala na talaga. Ang impunity grabe. Grabe ang sense of impunity. Ang impunity ng alam ng tao hindi mahusgahan at hindi makukulong Pero I think what totoo Joey... lang, wala naman talaga Yeah. Pero sir, Na malaki I think tayo what Joey is trying to nakulong point out is for a supposed media organization to try to get 300 million For a 60-minute report. from 90 minutes. anybody is parang wow. Wow. Wow, di ba? Yeah. Di ba? Para magkaroon ng conspiracy na ganyang kalaki? Ay, hindi ko maintindihan. Ang conspiracy, dati 2 tao lang Yes. Dahil sabi nga nila, wala nang sikreto pag naging 3. Oh, yeah. Di ba? So, ngayon hindi. Kutakot-takot ang involved sa isang sikreto. At naging sikreto ng kaya tagal-tagal. Correct. Okay. Imagine mo ilang jari Yun ang matatay yung 300 million. Yes. Yung nakakagulat. Oo. Okay, sige. Okay, sir. Maraming salamat sa iyo. At Salamat din sa inyo. kami yung gabi. Salamat din. Thank you and good night, sir.